Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 51, Anak, tanggapin mo nang masunurin ang pambubugbog. Don't waste our time. Sumigaw ang ilang kababata sa likod ng lalaki at nagmamadaling umakyat. Dahil alam nilang iisang tao lang ang tuturuan nila, wala man lang dala ang mga taong ito. Diretso silang lumapit sa kanilang mga kamay. Nang sumugod ang unang tao sa harap ni Huang Feng, direktang iniunat ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kamao ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay natigilan noong una, pagkatapos ay gusto niyang kumawala. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, walang paraan para maalis ang kontrol ni Huang Feng. Sa oras na ito, isa pang tao ang sumugod sa kanan ni Huang Feng at naghanda na palihim na atakihin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi mabagal ang reaksyon ni Huang Feng. Direkta niyang hinawakan ang kamay ng unang tao at hinayla ng malakas, dinala ang kabilang partido sa kanyang harapan. Ang sneak attacker ay nakasuntok na sa oras na ito, at hindi niya mapigilan kahit na gusto niya. Pinagmamasdan lang niya ang paghampas ng kamao sa kasabwat. Isang sigaw ang lumabas sa bibig ng taong nasa harap ni Huang Feng. Direktang itinulak ni Huang Feng ang kausap palayo. Noong tulala pa ang kausap, sinipan na ni Huang Feng ang tiyan ng kausap, at ang isa ay direktang pinalayas. Sa isang kisap mata, ang kabilang partido ay nawala ng dalawang kapangyarihang panlaban. Medyo natigilan ang mga natitirang tao sa kabila. Hindi nila inaasahan na napakalakas ng kakayahan ni Huang Feng. Sa katunayan, ang kasanayang ipinakita ni Huang Feng ngayon ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao. Karaniwang binubuli ng mga gangster na ito ang mga ordinaryong tao sa mas maraming tao. Sa sandaling nakatagpo sila ng isang taong mas makapangyarihan, hindi sila kalaban para sa kanya. Si Huang Feng ay gumamit lamang ng panloob na puwersa at hindi gumamit ng mahika. Hindi siya natuto ng anumang malalakas na galaw, kaya hindi gaanong mas malakas ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, ang kanyang lakas at kakayahan sa reaksyon ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ng lahat, sa suporta ng panloob na puwersa, madali niyang nahati ang isang mesa. Sa makatuwid, ang taong ngayon lang ay hinawakan ni Huang Feng ang kanyang braso, at walang paraan para makawala. Anong wala? Wala kang lakas ng loob na umakyat. Tumingin si Huang Feng sa mga taong natigilan at sinabi, "Ano pa ang hinihintay mo? Isang tao lang siya, kahit gaano siya kalakas, Lahat, atake." Nang makita ng pinuno na maayos si Huang Feng at kaya pa niyang talunin ang kanyang dalawang nasasakupan, agad siyang napasigaw sa gulat at galit. Pinag-isipan ito ng mga nasasakupan at sumang-ayon. Mas marami silang mga tao sa kanilang panig, at si Huang Feng ay isang tao lamang. Dalawang kamao ang makakalaban ng apat na kamay, at tiyak na hindi niya kakayanin ang mga pag-atake ng napakaraming tao. Kaya, ang mga tao ay muling sumugod kay Huang Feng. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, sinasadya nilang kumalat at pinalibutan ng mahigpit si Huang Feng sa gitna. Kung kilala lang ni Huang Feng si Nigong, baka kaya niyang talunin ang mga taong ito ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakaroon ng kakayahan, ang kanyang pagtutol sa mga pag-atake ay tumaas ng malaki. Bilang karagdagan sa pagtaas ng lakas, ang pakikitungo sa mga taong ito ay hindi magiging isang problema. Gayunpaman, dahil walang gumagalaw, kahit na ang reaksyon ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao, sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming tao, siya ay tatamaan pa rin. Bagamat hindi siya masasaktan ng malubha, tiyak na hindi ito magiging mabuti. Sa kabutihang palad, hindi lang si Nigong ang kilala ni Huang Feng. May magic skills pa siya. Sa makatuwid, noong kinubkob siya ng lahat, tahimik na siyang gumamit ng mga kasanayan sa mahika. Sa katunayan, pagkatapos ng labanan sa bar, nagpa siya si Huang Feng na huwag gumamit ng mahika sa mataong lugar hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, kung ginamit niya ito ng maraming beses, magiging madali para sa mga tao na makahanap ng mga pahiwatig. Siguradong hindi ito magandang bagay para sa kanya ngayon. Gayunpaman, walang pagpipilian si Huang Feng kundi gamitin ito ngayon. Kung hindi, mabubugbog siya. Gayunpaman, kahit na gumamit siya ng mahika, ginamit ito ni Huang Feng ng lihim.
Ang orihinal na plano ni Huang Feng ay ipagpatuloy ang paggamit ng kasanayang wood entanglement sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang magic effect ay hindi masama. Gayunpaman, ito ay isang eskinita, at ang paligid ay makinis at malinis. Kung biglang lumitaw ang isang berdeng baging, kahit na ito ay para sa isang maikling panahon, ito ay pumukaw ng hinala ng mga taong ito. Hindi pa madilim ang langit, at ang berde ay napakatingkad na kulay. Hanggat lumitaw ito, dapat itong makita ng mga taong ito hanggat hindi sila bulag. Sa makatuwid, pinili ni Huang Feng ang pangunahing kasanayan sa lupa sa pagkakataong ito, ang rock outburst. Ito ay upang gumawa ng isang piraso ng bato na nakausli mula sa isang tiyak na lugar sa isang itinalagang lugar. Ang itinalagang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa kanya. Bukod dito, ang nakausli na lugar ay hindi masyadong malaki, at ang tagal ay hindi mahaba. Ito ang limitasyon ng pangunahing mahika. Ang rock outburst ay halos kapareho sa wood vine sa ilang aspeto. Gayunpaman, may mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Maaaring saluhin ng wood vines ang kalaban at hindi makagalaw ang kalaban, ngunit hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala. Gayunpaman, iba ang rock outburst. Ganap na magagawa ni Huang Feng na matalas ang tuktok ng bato. Kung gayon, ang kasanayang ito ay magkakaroon ng lakas ng pag-atake at maaaring direktang tumagos sa paa ng kalaban. Gayunpaman, tiyak na hindi ito gagawin ni Huang Feng ngayon. Kung iyon ang kaso, ito ay pumukaw din ng hinala. Mahusay na tumatakbo ang nasa harap ni Huang Feng nang bigla niyang naramdaman na may natamba sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad siyang nawala ng balanse at direktang sumugod kay Huang Feng. Hindi magiging magalang si Huang Feng sa kanya. Diretso niyang sinuntok ang kaliwang pisngi ng kabilang partido. Dahil sa paggamit ng internal force, hindi maliit ang lakas ng suntok ni Huang Feng. Agad na napangit ang mukha ng kabilang partido. Maging ang buong katawan niya ay pinalipad ng napakalaking puwersa at nabangga ang katabi niya. Nablock ang landas ng pag-atake ng taong iyon dahil dito. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Huang Feng na maging pabaya. Biglang umihip ang hangin sa kanyang tainga. Hindi niya namamalayan na ibinaba ang kanyang katawan at direktang binitukan ang kanyang kanang kamay, direktang tinamaan ang kabilang partido gamit ang kanyang siko. Ang katabi niya ay kapareho ng unang tao. Natapilok din siya ng biglang sumulpot na bato at nawalan ng balanse. Sinipa ni Huang Feng ang baywang ng kabilang partido, at isa pang tao ang sinipa sa lupa. Pagkatapos noon, patuloy na tinatawag ni Huang Feng ang mga tao sa paligid niya. May kabuuang 7 o 8 tao sa kabilang panig. Hindi nagtagal, lahat sila ay ibinagsak ni Huang Feng sa lupa. Dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, matapos ang mga taong ito ay ibagsak sa lupa, walang paraan para mabilis silang makabangon. Nakahiga lang sila sa lupa, tinakpan ang mga nasugatan nilang posisyon, at patuloy na humahagulgol. Walang napansing kakaiba ang binata na may sunglasses sa tabi. Naisip niya na si Huang Feng ay napakalakas sa hinaharap. Kung tutusin, makinis, at malinis ang paligid. Walang kakaiba sa ilang lugar na nakausli, lalo na rito ay lahat ng mga lumang bahay. Napaka-normal na masira ang kalsada. Mukhang hindi magaling makipaglaban ang compound mo. Tumingin si Huang Feng sa binata at sinabi, "Shua." Ang binata ay tumingin kay Huang Feng nang diretsyong naglabas ng isang natitiklop na kutsilyo sa kanyang bulsa at sinabing, "Ayokong makakita ka ng dugo, ngunit ngayon, hiniling mo ito." Kabanata 52. Bahagyang natahimik si Huang Feng nang makita niya ang lalaki na pinapaikot-ikot ang natitiklop na kutsilyo sa kanyang kamay. "Sinusubukan mo bang magpakitang gilas o tinatakot mo ako? Parang hindi gumagana." Gayunpaman, ang lalaki ay tila tiwala sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ng ilang sandali na paikutan ang natitiklop na kutsilyo, iwinagayway niya ang kutsilyo at sinaksak si Huang Feng. Sa pagtingin sa poster at kumpiyansa ng lalaki, naisip ni Huang Feng na siya ay napakalakas. Sa huli, mas malakas lang siya ng kaunti kaysa sa iba at may hawak na sandata. Hindi man lang gumamit ng magic si Huang Feng sa pagkakataong ito. Samandal lang siya sa gilid at iniwasan ang natitiklop na kutsilyo ng lalaki. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kanang braso ng lalaki. Sinamantala niya ang momentum, hinailan niya ang lalaki pasulong. Nawalan agad ng balanse ang lalaki at natisod ng ilang hakbang.
Tumalikod si Huang Feng at direktang sinipa ang likod ng lalaki. Ang lalaki ay direktang sinipa sa lupa. Hindi nagtagal, napasigaw siya sa sakit. Base sa boses niya, parang may tumagas na hangin. Baka natanggal ang ngipin niya. Mukhang hindi masyadong magaling ang mga taong natagpuan ni Young Master Tong. Tumingin si Huang Feng sa mga tao sa lupa at sinabing walang pakialam. Ikaw, huwag kang masyadong maagang magsaya. Patay na karne kapag katapos mong saktan si Young Master Tong. Nang bumagsak ang batang pinuno, tuluyang nalaglag ang salaming pang-araw sa kanyang mukha. Nakita rin ni Huang Feng ang mukha ng lalaki ng malinaw. Siya ay isang binata lamang na nasa 20s, halos kasing edad niya. Gayunpaman, halata na matagal na siyang hulagan. Bagamat di natakot ng binata si Huang Feng, wala siyang sapat na kumpiyansa. Isa pa, dahil natanggal ang dalawa niyang ngipin nang mahulog siya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa makatuwid, wala siyang gaanong kahangahangang paraan. Hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Bumalik ka at sabihin mo sa Young Master Tong na iyon na nakipag-ayos na ako sa kanya ngayon. Maya-maya, makakaganti rin ako sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Huang Feng at umalis. Palibhas ay binubuli sa pintuan, si Huang Feng ay natural na hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan niya at ni Young Master Tong, kaya hindi siya makahanap ng problema sa kanya sa ngayon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sumuko na si Huang Feng. Sa kabaligtaran, nang isipin niya na si Young Master Tong ay talagang kasing kitid ng pag-iisip gaya ng sinabi ni Suyamo, hindi niya ito mapapaalis ng ganoon kadali. Kung hindi, siguradong magdaramdam si Young Master Tong at patuloy na mahihirapan siya. Sa pagkakataong ito ay dahil minamaliit siya ni Young Master Tong, kaya nakahanap siya ng isang mandurumog. Kung talagang gusto ni Young Master Tong na makipag-deal sa kanya, baka hindi niya kayang harapin ang mga talagang malalakas. Gusto ng mga hooligan na iyon na pigilan si Huang Feng, ngunit nang maisip nila ang pagkawala na naranasan lang nila mula kay Huang Feng, agad nilang binitawan ang ideya. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pag-isipan kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito kapag bumalik sila. Si Huang Feng ay hindi kasing mahina gaya ng sinabi ng mga tao sa itaas. Ang taong ito ay malinaw na may ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi siya isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi inisip ng mga taong ito na napakalakas ng kakayahan ni Huang Feng sa pakikipaglaban. Kung hindi dahil sa ilang taong nadadapa sa lubak-lubak na lupa, hindi nila malalaman kung sino ang hihiga sa huli. Siyempre, ito ang mga iniisip ng mga tao sa eksena. Tiyak na hindi yun inisip ni Huang Feng. Marami siyang paraan para makitungo sa mga taong ito. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, si Huang Feng ay mas sabik na lumipat ng lugar. Katulad ngayon, malayang nakakapasok at nakakalabas ang mga hooligan sa komunidad. Walang nagmamalasakit sa kanila. Makikita na talagang masama ang seguridad dito. Bagamat hindi natatakot si Huang Feng, natatakot siya na may magnakaw sa kanyang storage box. Bagamat napakaliit ng posibilidad na ito, hindi ito imposible. Si Huang Feng mismo ay hindi maaaring dalhin ang storage box araw-araw. Gayunpaman, pagkatapos ng paghalongkat ng ilang sandali sa storage box, nadismaya si Huang Feng nang makitang wala pa ring bagong bagay. Kung ayaw niyang umalis kaagad, si Huang Feng ay nakakuha na ng maraming magagandang bagay sa nakalipas na ilang araw. Nasiyahan na siya, gayunpaman, dahil may ideya siyang lumipat, natural na gusto ni Huang Feng na makakuha ng isang bagay na maaaring kumita ng pera. Sa makatuwid, nagsimulang isipin ni Huang Feng kung ano ang mahalaga. Sa bagay, ordinaryong tao lang naman siya kaya wala siyang masyadong alam. Una sa lahat, ang bahay ay tiyak na mahalaga. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay malinaw na hindi mapapalitan ng kahon ng imbakan. Naiisip lang niya ang mga bagay na maaaring palitan. Ang unang pumasok sa isip ni Huang Feng ay mga antigo. Sa nakalipas na mga taon, ang anti-gong merkado sa China ay medyo sikat. Madalas may mga alingawngaw ng mga antik na ibinebenta ng milyon-milyon, 10-10 milyon, o kahit na daan-daang milyon. Kung kaya niyang ipagpalit ang isa sa kanila, mayaman na siya. Pangalawa, ito ay ilang ginto at pilak na alahas. Ang mga bagay na ito ay kumikita rin. Siyempre, ito man ay ginto at pilak na alahas o mga antigo, lahat ito ay isang beses na deal.
Kung gusto niyang kumita ng pera sa katagalan, ang mga bagay na ito ay halatang hindi sapat. Kung nais ni Huang Feng na magkaroon ng sariling negosyo, dapat siyang makahanap ng isang bagay na maaaring magbunga ng pangmatagalang benepisyo. Halimbawa, ilang formula, ilang high-tech na teknolohiya, at iba pa. Siyempre, gusto niyang maging mas mahusay ang mga bagay na ito kaysa sa kung ano ang mayroon siya sa Earth. Kung makukuha niya ang mga bagay na ito, maaari na siyang magkaroon ng sariling negosyo. Iyon talaga ang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng nang makita niya ang ekspresyon ni Zhao Hai. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Hai. Gayunpaman, sa ngayon, ang storage box na ito ay hindi pa pinapalitan ng anumang bagay na maaaring kumita ng pera. Ang mga leather na sapatos ay isang high-tech na produkto, ngunit ito ay isang tapos na produkto lamang at walang paraan upang gawin ito. Bukod dito, kahit na mayroong isang paraan, maaaring hindi posible na gawin ito gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Kung pipiliin niyang ibenta ito para sa pera, hindi ito posible dahil hindi niya masabi ang pinagmulan ng bagay na ito. Pagdating ng panahon, baka magkagulo siya. Sa makatuwid, maaari lamang ipagpatuloy ni Huang Feng ang pag-asa sa paglitaw ng mga bagay na iyon na maaaring kumita ng pera. Siyempre, may gagawin din siyang paghahanda. Halimbawa, bibili siya ng ilang pekeng antigo at ilalagay ang mga ito sa storage box. Pagkatapos, bibili siya ng ilang murang alahas at ilalagay ang mga iyon. Kung tungkol sa mga formula, mas madali pa. Maaari lang niyang kopyahin ang ilan mula sa internet at ilagay ang mga ito. Gayunpaman, ang pagpapalit ng mga bagay sa pamamagitan ng storage box ay walang anumang mga kinakailangan para sa kalidad ng mga bagay sa kanyang panig. Hanggat magkapareho sila sa ilang aspeto, ayos lang. Sa isang pamamaraan, nais ni Huang Feng na isabuhay ito. Pagkatapos kumain, lumabas muli si Huang Feng. Sa pagkakataong ito, may bibilhin siya. Last time sa supermarket, dahil hindi niya pinag-isipang mabuti, hindi komprehensibo ang binili. Sa pagkakataong ito, gusto niyang magdagdag pa. Kung may naisip siya sa hinaharap, maaari rin siyang magpatuloy sa pagdaragdag. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para sa dami ng mga biniling bagay ay mas mahigpit. Kung gusto niyang maglagay ng mas maraming bagay, dapat siyang bumili ng kasing liit hanggat maaari. Kabanata 53. Nang lumabas si Huang Feng sa supermarket, halos walang laman ang kanyang wallet. Kailangan niyang magtipid at mag-ipon habang buhay habang naghihintay ng kanyang sweldo. Sabado bukas, may football game. Sabi ni Kuya Wang, may subsidies daw. Hindi ko alam kung magkano at kailan ito ipapamahagi. Napaisip si Huang Feng habang naglalakad. Dahil sobrang kapos siya sa pera ngayon, ayaw palampasin ni Huang Feng ang anumang bagay na maaaring kumita ng pera. Buti naman kung hindi siya maglaro bukas. Kung makakapaglaro siya, tiyak na gagawin ni Huang Feng ang lahat para magkaroon ng magandang resulta at makakuha ng mas maraming subsidyo sa huli. Si Huang Feng, na walang nightlife, ay ginamit pa rin ang gabi upang linangin dahil ang magic at internal force ay pinagsama-sama. Sa makatuwid, kung si Huang Feng ay nagal-inang ng mahika o panloob na puwersa, ito ay upang madagdagan ang enerhiya ng makulay na ball ang liwanag sa kanyang katawan. Kinaumagahan, nagising pa rin si Huang Feng mula sa kanyang pagtatanim sa tamang oras at handa na siyang lumabas. Nang dumating si Huang Feng sa kumpanya, marami na ang dumating. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na hindi lahat ay gagana. Marami sa kanila ang sasali sa laro tulad ni Huang Feng. Nandito na ang lahat. Fair na. Sa pagkakataong ito, si Manager Liu ang nanguna sa koponan. Bilang karagdagan sa mga tao sa panig ni Huang Feng, mayroon ding ilang empleyado mula sa ibang mga departamento ng kumpanya. Sasakay din sila ng bus ng kumpanya papunta sa football field kasama si Huang Feng. Ito ba ang isusuot mo? Sa bus, tiningnan ni Brother Wang si Huang Feng na nakasuot ng leather na sapatos. Hindi sportswear ang damit niya kundi casual na damit. Oo, sa tingin ko ito ay mabuti. Tiningnan ni Huang Feng ang kanyang sapatos at sinabi. Ang mga leather na sapatos ay hindi ordinaryong leather na sapatos. At saka, baka hindi tayo makapaglarong dalawa. Totoo yan. Tumango si Brother Wang bilang pagsang-ayon. Tiningnan ni Huang Feng ang kanyang leather na sapatos. Kung maaari siyang maglaro ngayon, ang mga sapatos na ito ang magiging susi. Wala siyang kakayahan na magsalita.
Gayunpaman, kung isinuot niya ang mga sapatos na ito, ang kanyang bilis sa pagtakbo ay magiging mas mabilis at ang kanyang kapangyarihan sa paglukso ay tataas ng husto. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paglalaro ng football. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang kumpanya ay nagbigay pa rin ng malaking kahalagahan sa larong ito ng football. Noong nasa bus sila, binigay talaga nila ang lahat ng set ng jersey. Maging ang mga kapalit tulad ni Huang Feng ay may set bawat isa. Bukod dito, sinabi na ang mga jersey na ito ay hindi na kailangang ibalik pagkatapos ng laro. Ito ay isang subsidy para sa kanila. Si Huang Feng ay masayang nagpalit ng jersey. Sobrang nasiyahan siya sa subsidy ng kumpanya. Hindi pa nagsisimula ang laro, at nakakuha siya ng isang set ng jersey. Ang kumpanya ay talagang mapagbigay sa bagay na ito. Dahil puno ng mga lalaki ang bus, lahat ay walang tinatago. Nang makarating ang lahat sa kanilang destinasyon, nagpalit na sila ng kanilang mga jersey. Ang stadium na ito ay isa sa mga pinakatanyag na stadium sa Jiangzhou City. Ang kapaligiran ng damo ay mabuti, at ito ay karaniwang pinananatili. May mga darating din para maglaro, ngunit sinisingil. May mga basketball court din, table tennis room, badminton court, at iba pa sa paligid nito. Masasabing ito ang paboritong lugar para sa mga mahilig sa sports. Nang dumating si Huang Feng at ang iba pa, dumating na ang kabilang partido. Ayon sa pagpapakilala ni Manager Liu, ang kabilang partido ay isang negosyong pag-aari ng estado. Ang lakas nito ay hindi kasing husay ng Changzhou Group. Hindi ito nakamit ang anumang magagandang resulta sa nakaraan, kaya hindi ito dapat maging napakahirap na manalo ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ni Manager Liu na mali ang kanyang conclusion. Sa pagkakataong ito, karamihan sa mga manlalaro mula sa kabilang kumpanya ay mga kabataan. Sila ay energetic, at mabilis. Ang ilan sa kanila ay may mahusay na kasanayan sa footwork. Kahit na malayo sila sa mga profesional na manlalaro, mas mahusay sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Makikita na karaniwan nilang mahilig maglaro ng football. Sa tingin mo uuwi tayo pagkatapos nating sumali sa isang laro. Si Huang Feng at Brother Wang ay nakaupo sa sideline at tumingin sa score na 2-0 sa scoreboard sa tabi nila. Talagang posible, sabi ni Brother Wang. Dahil ginamit ng laro ang paraan ng pagtukoy ng mananalo at matatalo, hanggat ang isang laro ay natalo, ang larong ito ng football ay matatapos, at walang pagkakataong lumahok sa mga sumusunod na laro. Kung gayon, hindi ba kakaunti ang mga subsidyo? Tanong ni Huang Feng. Wala siyang masyadong pakialam sa tagumpay o pagkatalo ng koponan. Inisip lang niya kung magkano ang subsidy na makukuha niya. Kung sa isang laro lang siya lumahok, hindi na kailangang sabihin, tiyak na napakasama ng mga resulta, at tiyak na hindi magiging magkano ang mga subsidyo. Sigurado yan. Sa karamihan, mag-o-overtime tayo ngayon, sabi ni Brother Wang. Medyo nabalisa si Huang Feng nang marinig niya iyon. Iyon ay talagang hindi gaanong pera. Kapos na siya ngayon sa pera, kaya natural, umaasa siyang makakuha ng mas maraming subsidyo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi kapaki-pakinabang para kay Huang Feng na maging balisa. Wala siyang desisyon kung makakapaglaro siya o hindi. Bukod dito, kahit na siya ay naglaro, hindi niya magagarantiya na siya ay maaaring gumanap ng mas mahusay kaysa sa mga manlalaro sa field. Sa oras na ito, isang aksidente ang biglang nangyari sa field. Ang number 9 striker sa panig ni Huang Feng ay bumangga sa kalabang defender. Ang kalabang tagapagtanggol ay napakatangkad at malakas. Ang striker sa tagiliran ni Huang Feng ay biglang natamaan sa lupa. Tsaka tinamaan ang gilid ng mata niya at umagos ang maraming dugo. Kung ang striker na ito ay isang profesional na manlalaro at ang larong ito ay isang profesional na laro, kung gayon ang manlalarong ito ay maaaring makapagpatuloy sa simpleng paggamot at pagkatapos ay ipagpatuloy ang laro. Gayunpaman, ang manlalarong ito ay isang ordinaryong empleyado lamang, hindi isang profesional na manlalaro, at hindi ito isang profesional na laro. Sa makatuwid, ang striker ay walang ideya na magpatuloy. Pumunta siya dito para maglaro dahil sa arrangement ng kumpanya, hindi dahil gusto niyang sumali, kaya wala nang dahilan para magpumilit. Ang maagang paglabas ng striker ay hindi inaasahan ng lahat sa eksena. Pagkatapos ng lahat, walang masyadong sineseryoso ang larong ito. Hindi sulit na masugatan at maospital para sa isang laro. Dahil nagkaroon
ng isang mas kaunting manlalaro, kung gayon dapat mayroong kapalit. Gayunpaman, dahil ngayon lang nila nakitang nasugatan ang kanilang kakampi at napakalakas ng kalabang defender, nang lumingon ang pansamantalang coach para tingnan ang bench ng mga substitutes para maghanap ng kapalit, napalingon ang lahat sa gilid, natatakot na sila ang mapili ng coach. Dumating lang sila para buuin ang mga numero at ayaw nilang masugatan sa field. Siyempre, may exception sa mga taong ito, at iyon ay si Huang Feng. Iba siya sa iba. Yung iba ayaw umakyat, pero gusto niya talaga. Napakalakas ng fullback ng kalaban, ngunit hindi rin mahina ang katawan ni Huang Feng. Not to mention, nalinang din niya ang kanyang panloob na lakas. Bagamat hindi nagtagal at kasisimula pa lamang niya, sa suporta ng kanyang panloob na lakas, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa iba. Hindi magiging ganoon kadali para sa fullback ng kalaban na pabagsakin siya. Ang pansamantalang coach ay tumingin sa paligid at sa wakas ay natagpuan na si Huang Feng lamang ang gustong umakyat. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihin kay Huang Feng, umakyat ka. Kabanata 54. Okay, tumalon si Huang Feng, nagniningning sa tuwa ang kanyang mukha. Ang paglalaro at hindi paglalaro ay dalawang ganap na magkaibang sitwasyon. Naisip niya na mas malaki ang subsidy. Handang maglaro si Huang Feng pagkatapos ng simpleng warm-up. Bagamat hindi pa siya naglaro ng football dati, mayroon pa rin siyang pangkalahatang pag-unawa sa mga patakaran. Sa makatuwid, hindi talaga siya ignorante tungkol sa football. Maghintay. Nang malapit nang maglaro si Huang Feng, biglang pinigilan ng pansamantalang coach si Huang Feng. Ito na ba ang isusuot mo? Hindi. Bilasan mo magpalat ka. Panipi. Natigilan si Huang Feng. Saka alam niyang nalaman na ni coach ang leather shoes na suot niya. Medyo nahihiya niyang sabi, Coach, I only have this pair of shoes. I didn't bring any other sports shoes. Kung wala kang dala, pwede kang magpalad sa iba. Ngunit ang aking mga paa ay hindi katulad ng kanilang sukat. Natatakot ako na ito ay mas abala sa pagsusuot ng mga sapatos na hindi kasya sa aking mga paa. Sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay nangako siya, Coach, huwag kang mag-alala. Karaniwan akong nagsusuot ng leather na sapatos kapag naglalaro ako ng football, kaya pamilyar ako sa kung paano maglaro ng football gamit ang leather na sapatos. Mas mahusay akong maglaro kaysa sa pagsusuot ng sapatos na pang-sports. Upang mapanatag ang loob ng coach, maaari lamang magsinungaling si Huang Feng na karaniwan siyang naglalaro ng football. Talaga, medyo nag-aalinlangan si coach. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya na may madalas na nagsusuot ng leather na sapatos kapag naglalaro ng football. Talaga, sabi ni Huang Feng, tinatapik ang kanyang dibdib. Tapos umakyat ka na. Napaisip si coach sa sinabi niya. Hindi naman talaga siya naniniwala kay Huang Feng. Una sa lahat, ang iba ay walang planong umakyat. Bukod dito, sila ay nasa isang ganap na kawalan ngayon. Tinatayang imposibleng manalo. Mukhang wala itong masyadong epekto sa kung sino ang ipapadala at kung anong sapatos ang isusuot. Siyempre, walang masyadong mataas na requirement ang Changzhou Group para siya ay ma-rank, kaya wala siyang masyadong psychological pressure. Ngayon, kahit sino ang umakyat, ayos lang basta tapos na ang laro. Masayang umakyat si Huang Feng. Kung talagang kailangan niyang magpalit ng sapatos, baka hindi na siya maglakas loob na umakyat. Hoy! Kaibigan, mag-ingat ka. Huwag kang tumulad sa iyong kasamahan at tulungan ka ng maaga. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Huang Feng sa field, nakahanap ng pagkakataon ng kalabang number 3 na defender na lumapit sa kanya at bumulong sa kanya. Kumunot, ang noo ni Huang Feng. Dumating talaga ang lalaking ito para takutin siya. Paano siya matatakot sa kanya? Pwede mong subukan at tingnan kung sino ang unang bababa. Mahinang sabi ni Huang Feng. You're quite confident. This is the first time I've seen someone who can maintain such confidence while wearing leather shoes, sabi ng lalaki habang sinulyapan ang leather shoes sa paa ni Huang Feng. Halata ang sarcasm sa tono niya. Mayroon bang panuntunan na nagsasabing hindi ka maaaring maglaro ng football habang nakasuot ng leather na sapatos? Naniniwala ka ba na kaya kitang talunin ng leather shoes? Sabi ni Huang Feng. Kung gayon gusto ko talagang makita ito. Nagkibit-balikat ang lalaki at sinabi sa maluwag na tono. Makukuha mo ang gusto mo, sabi ni Huang Feng. Kahit anong isipin niya sa puso niya, hindi niya maipakita ang takot.
Maya-maya ay nagsimula na ulit ang laro. Kalamangan pa rin ng kalabang koponan. Kadalasan, ang bola ay nasa paanan ng kalaban. Kahit sa panig ni Huang Feng, kakaunti ang mga taong nagpasa nito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Huang Feng ay nasa kumpanya, siya ay isang bagong dating. Hindi pamilyar sa kanya ang lahat, kaya natural, hindi nila ipapasa ang bola sa kanya. Si Huang Feng ay medyo nababalisa. Wala siyang pakialam noon, ngunit ngayon ang tagumpay o pagkatalo ng laro ay nauugnay sa halaga ng kanyang subsidy. Tsaka nagyabang lang siya sa harap ng kabilang party. Paano siya matatalo ng ganito? Sa makatuwid, si Huang Feng ay nagkusa na tumakbo sa kanyang sariling backfield, ngunit gayon paman, walang manlalaro ang nagpasa ng bola sa kanya. Kinailangan lang niyang nakawin ito mag-isa. Mabuti na lang at napakabangis ng opensa ng kalaban, pero kung tutuusin, hindi naman sila propesyonal kaya ang daming pagkakamali. Hindi nagtagal, ang posesyon ng bola ay nasa panig ni Huang Feng, at sa pagkakataong ito, si Huang Feng ang nagpasa ng bola ng direkta mula sa mga paa ng kalaban. Direktang nag-dribble ng bola si Huang Feng at sumugod pa sulong. Wala siyang pakialam kung paano siya tinawag ng ibang tao para sa bola. Sumugod na lang siya. Alam niya na kung walang epekto sa pagkakataong ito, maaaring hindi ipasa sa kanya ng mga manlalaro ang bola sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan niyang makakuha ng isang bagay sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, nagpakita ang bilis ni Huang Feng. Hindi siya marunong mag-dribble, ngunit kaya niyang sipain ang bola pasulong ng napakalayo. Pagkatapos, nagmamadali siyang bawiin ito at ipinasa sa sarili makalipas ang 3 segundo. Ang mga tao ng kalaban ay may ganap na kalamangan noon, kaya maraming tao ang namuhunan sa pag-atake. Karamihan sa kanila ay nasa kalahati ng field ni Huang Feng. Sa makatuwid, nang makuha ni Huang Feng ang bola at nagsimulang sumugod, gusto ng kalaban na bumalik para dumpensa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman nilang walang kabuluhan ang kanilang mga pagsusumikap dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa bilis ni Huang Feng. Makikita na si Huang Feng ay hindi marunong maglaro ng football, ngunit siya ay mabilis. Siya ay mas mabilis kaysa sa lahat ng nasa eksena. Bukod dito, hindi lang siya medyo mabilis. Sa isang sulyap, alam nilang hindi nila siya maaabutan kahit anong pilit nila. Sa makatuwid, ang mga manlalaro ng kalaban ay napapanood lamang si Huang Feng na nagmamadaling pumunta sa kanilang home field nang walang kaunting ideya na humabol. Tila hindi ito itinuturing ni Huang Feng bilang isang football field, ngunit isang track at field. Tumakbo siya na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Ang nag-iisang defender ng kalaban sa sarili nilang kalahati ng field ay direktang inalag ni Huang Feng. Nang dumating si Huang Feng sa harapan ng goal at humarap sa goalkeeper ng kalaban na mag-isa, walang tao sa loob ng 5 metro mula sa kanya. Walang kalaban, walang kakampi, at walang makakasabay sa kanyang bilis. Ang goalkeeper ay tumingin kay Huang Feng na kinakabahan. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng one-on-one na tunggalian ay lubhang kapaki-pakinabang para sa umaataking panig. Hanggat hindi masyadong masama ang archery ng attacking side, napakataas pa rin ang tsansa na maka-score. Gayunpaman, ang magpapashoot ngayon ay si Huang Feng, isang taong hindi pa nakakalaro ng football noon. Kaya naman, nang kaharap ang goalkeeper, nag-alinlangan siya dahil hindi siya sigurado at hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil dito, lumitaw ang kakaibang eksena sa field. Ang lahat ay natigilan sa lugar at tumingin kay Huang Feng at sa goalkeeper. Si Huang Feng at ang goalkeeper ay nasa deadlock. Walang gumalaw. Hindi pwedeng ganito. Siguradong makakahabol na ang kalaban. Kung hindi ako mag-shoot ngayon, malamang wala akong chance. Nag-aalalang nag-isip si Huang Feng. Gayunpaman, sa napakalawak na layunin at isa pang goalkeeper, si Huang Feng ay hindi makakita ng maraming pagkakataon para mag-shoot. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na hindi na siya makapaghintay, kaya sumugod siyang muli gamit ang bola. Nang makita siya ng goalkeeper na ganito, naisip niya na gusto siyang lampasan ni Huang Feng. Medyo nagalit siya kaya nagkusa siyang umatake. Naghihintay si Huang Feng sa sandaling ito. Bagamat wala pa rin siyang nakitang magandang pagkakataon, basta umatake ang goalkeeper, may paraan siya para harapin ito. Kabanata 55. Ang pamamaraan ni Huang Feng ay natural na gumamit ng mahika. Sanay na siya sa paggamit ng mahika.
Dahil ang bilang ng mga spelling na maaari niyang matutunan ay hindi marami, si Huang Feng ay nagsagawa ng masusing pagsasaliksik sa bawat isa sa mga spelling na alam niya. Sa ganitong paraan, mapipili niya ang pinakaangkop na spell sa pinakamahalagang sandali. Sa pagkakataong ito, pinili ni Huang Feng ang Wood Entanglement dahil ito ay isang football field. Ang lupa ay natatakpan ng berdeng damo. Ang isang berdeng baging na biglang sumulpot ay hindi pumukaw ng anumang hinala. Bilang resulta, ang goalkeeper na sumugod kay Huang Feng ay biglang nakaramdam ng kung anong bagay na natamba sa ilalim ng kanyang mga paa. Tapos, diretso siyang nahulog. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nag-dribble ng bola, dumaan sa kanya, at direktang dinala ang bola sa goal. Natigilan, lahat ng naruroon ay natigilan. Hindi nila inaasahan na darating ang layunin ng ganoon kabilis. Ang bola ay nasa kalahati pa lang ng field ni Huang Feng, ngunit ngayon ay nakapasok na ito sa goal ng kalaban. Ang bilis na ito ay napakabilis na medyo hindi katanggap-tanggap. Ang sipol ng referee ang gumising sa lahat. Pagkatapos, may mga tagay mula sa panig ni Huang Feng. Kung tutuusin, napigilan na sila ng kalaban at sobrang nagtatampo sa kanilang mga puso. Ngayong nakapuntos na ng goal ang kalaban, lahat sila ay nakaramdam ng ginhawa at hindi napigil ang sumigaw. Sa kabilang banda, ang mga kalaban ay nakatingin pa rin kay Huang Feng dahil sa gulat. Hindi nila akalain na ang manlalarong ito na nakasuot ng leather na sapatos at dinala sa huling minuto ay napakagaling. Hindi pa siya nagtagal sa field at nakapuntos na siya ng goal. Dam, paano ka tumakbo ng napakabilis, parang bagzo ng hangin? Tama. Paano mo nagawa? Gusto lang naming tumakbo kasama ka, pero walang makakahabol sa'yo. That's amazing. Nag-practice ka ba noon ng long distance running? Pinalibutan ng mga kasamahan ni Huang Feng si Huang Feng at tuwang-tuwang sinabi. Ang hindi pamilyar na pakiramdam mula noon ay nabawasan din ng malaki dahil sa layuning ito. Si Huang Feng ang pinakabata sa lahat, kaya mas nagustuhan at inalagaan siya ng lahat. Hehe, hindi ako marunong sumipa. Ang alam ko lang, tumakbo ng bulag, medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Napakaganda rin yan. Magkatulad ang lahat dito, hindi sila propesyonal na mga manlalaro. Gaano kalaki ang gap? Gayunpaman, wala pa akong nakitang tumakbo ng kasing bilis mo noon. Tama, nakita kitang naka-leather na sapatos sa field kanina. Ikaw at ako ay gumagawa lang ng mga numero. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging secret weapon natin. Sunod-sunod na sabi ng lahat. Dahil sa layuning ito, ang pakiramdam ng pang-aapi mula sa dati ay nabawasan ng husto. Paano tumakbo ang lalaking iyon ng napakabilis? Tama, nung umpisa, nasa tabi ko pa rin siya. Pagkatakbo ng ilang hakbang ay naiwan na niya ako. Baka sports special student ang lalaking to dati. Nag-practice ba siya ng long distance running sa school? Panipi, malamang. Kung hindi, paano siya tumakbo ng napakabilis? Ang mga tao sa kabilang panig ay pinag-uusapan din ang tungkol kay Huang Feng. Ang layunin ay wala, ngunit ang bilis ni Huang Feng ay masyadong pinalaki. Ang ganitong uri ng bilis ay simpleng kawalan ng pag-asa. Siyempre, napansin din ng ilang tao ang pagkakamali ng goalkeeper sa huling sandali. Kung hindi siya biglang bumagsak, maaaring hindi makascore si Huang Feng. Kung titingnan ang paraan ng pag-dribble niya ng bola, halatang hindi siya player na marunong maglaro ng football. Bakit ngayon ka lang nahulog? May nagtanong sa goalkeeper. I don't know. I was running well. Parang may natrap ang paa ko. Suray-suray ako at bumagsak sa lupa. Pero tumingin lang ako sa lugar na iyon. Wala naman. Puno rin ng pagdududa ang goalkeeper. Tumingin sa lupa ang taong nagtanong. Walang iba kundi berdeng damo. Paano nasa sabunutan ng malambot na damo ang kanyang paa? Baka naman biglang sumikip ang paa niya. Siguro, hindi ako masyadong sigurado, sabi ng goalkeeper. Dahil wala siyang nakitang abnormalidad noong nag-check siya noon, kaya lang niya ito maipaliwanag. Maya-maya ay nagsimula na ulit ang laro. Dahil kay Huang Feng, napakabilis na tao, ang mga kalaban ay hindi nang ahas na sumugod sa kalahati ng field ni Huang Feng ng biglaan. Medyo nakabawi din ang moral ng panig ni Huang Feng. Kaya naman, saglit, talagang nagtali ang dalawang panig. Walang sino man ang makakakuha ng kalamangan. Bagamat hindi nakakuha ng kalamangan ang mga kalaban, ngayon ay nasa likod na ang koponan ni Huang Feng. Kung magpapatuloy ang score na ito, matatalo pa rin sila sa huli.
Sa makatuwid, kailangan nilang makapuntos ng isang layunin. Gayunpaman, ngayong tumaas na ang marka ng kabilang koponan sa kanya, napakahirap para sa kanya na mag-dribble ng bola pasulong tulad ng dati. Hindi naman kasi siya marunong mag-dribble. Bilis lang niya, at hanggat may isa o dalawang tao na naghihintay sa kanyang landas, hindi siya makakadaan. Gayunpaman, nang si Huang Feng ay nababalisa, dumating ang isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, isa pang player sa kanilang side shot ang hinarang ng kalaban. Nakakuha ng corner kick ang koponan ni Huang Feng. Nang makita ang kanyang teammate na papunta sa corner kick, nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Ito ay isang pagkakataon. Ang kanyang leather na sapatos ay hindi lamang nagpatakbo sa kanya ng mas mabilis, ngunit nadagdagan din ang kanyang kapangyarihan sa paglukso. Friend, nakikipagpaligsahan ka rin ba sa corner kick? Nang si Huang Feng ay patuloy na nagbabago ng kanyang posisyon, sinusubukang maghanap ng magandang lugar, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Tumangala siya at nakita niyang pangatlong defender ito ng kalaban. Sa pagkakataong ito, halatang markahan siya ng gawain ng kalaban. Hindi ba pwede? Tumingin si Huang Feng sa miyembro ng kanyang koponan at sinabi, "Gaano kataas ang maaari mong tumalon sa iyong taas?" Ang lalaki ay tumingin pataas at pababa kay Huang Feng at sinabing may bahagyang paghamak. Si Huang Feng ay halos 1.8 metro ang taas, ngunit ang kalaban ay malapit sa 1.9 metro. Sa ganitong paraan, medyo maikli si Huang Feng sa tabi niya. Ang paglukso ay walang kinalaman sa taas. Sabi ni Huang Feng, may gustong sabihin pa ang lalaki, pero pinalabas na ang corner kick. Wala siyang pakialam na makipag-usap ng walang kaparirikan kay Huang Feng. Nakatutok ang kanyang mga mata sa lumilipad na football. Nakatingin din si Huang Feng sa football, hinahanap ang landing point ng football. Hindi nagtagal ay nalaman niyang tila lumilipad patungo sa kanya ang football. Napansin din ng number 3 defender na nagbabantay kay Huang Feng ang sitwasyon. Si Huang Feng, na nasa tabi niya, ay nagsimula ng tumalon. Nagulat siya at hinayla ang damit ni Huang Feng para pigilan siya sa pagtalon. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Si Huang Feng ay tumataas pa rin. Ang pangatlong defender ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumalon. Gayunpaman, sinadya niyang mabunggo si Huang Feng, ngunit ang aksyon ay napakabanayad. Ang referee ay hindi isang propesyonal, kaya hindi kinakailangang makita na siya ay nakagawa ng isang foul. Gayunpaman, ang ikinagulat ng ikatlong tagapagtanggol ay ang pisikal na fitness ni Huang Feng ay higit pa sa kanyang inaasahan. Siya ang nagkusa na makabangga si Huang Feng, ngunit ang katawan ni Huang Feng ay hindi naapektuhan. Sa halip, siya ay tumalbog. Kabanata 56. Paano ito posible? Paano ako mapapalipad sa kanya? Hindi ito makatuwiran. Sa kalagitnaan ng hangin, ang isipan ng tagapagtanggol ay napuno ng hindi paniniwala. Noong una ay inakala niya na maaari niyang paulit-ulit na mapalipad si Huang Feng, ngunit ngayon ay tila ito ay sarili niyang pagnanasa. Hindi lamang si Huang Feng ay hindi pinalipad, ang kanyang katawan ay hindi man lamang nanginginig. Gaano kalakas ang kanyang physical fitness? Gayunpaman, ito rin ang hindi maisip ng tagapagtanggol. Si Huang Feng ay hindi kasing tangkad niya, at ang kanyang katawan ay hindi mukhang kasing lakas niya. Bakit hindi niya magawang tamaan? Ito ay isang direktang paghaharap sa pagitan nilang dalawa. Ang iba ay hindi nakilahok. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, ganap na natalo siya ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi alintana kung maaari niyang tanggapin ito o hindi. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan na siya ay pinalipad. Sa oras na ito, tumalon na ng napakataas si Huang Feng dahil nalaman niyang lumilipad nga ang bola patungo sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung hindi maganda ang footwork ng kalaban o ang taong gusto niyang ipasa ay hindi si Huang Feng. Bukod dito, ang taong nasa likod niya ay napakataas pa rin nang ang bola ay umabot kay Huang Feng. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila ito maabot. Gayunpaman, si Huang Feng ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Hindi bababasa, hindi siya isang ordinaryong tao sa mga tuntunin ng kakayahang tumalon. Nang maisip ng lahat na imposibleng mahawakan ni Huang Feng ang bola, tumataas pa rin ang kanyang katawan. Sa isang putok, ang kanyang ulo at ang football ay nagkaroon ng isang matalik na kontak.
Binago ng football ang landas ng paglipad nito dahil hinawakan nito ang kanyang ulo at diretsyong lumipad sa kanang sulok sa itaas ng goal. Sa oras na ito, tumalon si Huang Feng ng higit sa 1 metro ang taas. Mas matangkad siya sa kalahati ng katawan kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sapat na ang taas na ito para takutin ang lahat ng nasa paligid niya. Sa oras na ito, ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat ay ang mataas at makapangyarihang Huang Feng, hindi ang football na lumilipad patungo sa layunin. Gayunpaman, mayroong isang tao na hindi muling nagbigay pansin kay Huang Feng. Iyon ang goalkeeper ng kalaban. Laking gulat din niya na nahawakan ni Huang Feng ang bola. Gayunpaman, agad siyang nag-react. Si Huang Feng ay hindi malayo sa layunin. Sa ganitong distansya, kung hinawakan ni Huang Feng ang football at ang flight path ng football ay patungo sa goal, magiging mahirap para sa kanya na hamarang. Ang katotohanan ay katulad ng kanyang naisip. Hindi lamang lumipad ang football sa layunin, ngunit napunta rin ito sa sulok. Malapit din si Huang Feng sa layunin. Napakabilis ng takbo ng football kaya walang oras para mag-react ang goalkeeper ng kalaban. Nang siya ay tumalon upang hamarang, ang football ay pumasok na sa lambat. Nakascore muli si Huang Feng. Pagkalapag, tiningnan ni Huang Feng ang football na tumatalbog sa lupa at medyo natigilan. Sigurado siya na kaya niyang pangunahan ang football, ngunit hindi siya sigurado kung kaya niyang ipasok ang bola sa goal. Sa kanyang opinyon, ang posibilidad na may padala sa paglipad ay mas mataas kaysa sa kanyang pagtungo sa bola sa layunin. Gayunpaman, ang katotohanan ay isang himala ang nangyari. Talagang pinasok niya ang bola. At saka, nasa sulok iyon. Ang sitwasyong ito ay isang bagay na kahit si Huang Feng mismo ay hindi inaasahan, pabayaan ang iba. Tulala pa rin ang mga taong iyon. Tulala talaga sila, maging ang mga kasamahan ni Huang Feng o ang mga tao ng kalaban, lahat sila ay tumingin kay Huang Feng na tulala. Hindi man lang nila masyadong inintindi ang goal na naipuntos. Paano ka tumalon ng ganoon kataas? Ang isang teammate ni Huang Feng na katabi niya ay nagtanong na tulala. Tumalon lang siya para labanan ang bola, ngunit nalaman niyang madilim ang tuktok ng ulo niya hindi nagtagal pagkatapos niyang tumalon. Pagkatapos, nalaman niyang nasa unahan niya si Huang Feng. Sa oras na iyon, narating na niya ang tuktok, ngunit si Huang Feng ay tumataas pa rin. Magaling akong tumalon noon pa man. Noong high school ako, nanalo pa ako ng championship ng high jump competition ng school. Nagsinungaling si Huang Feng nang hindi namumula. Anyway, walang nakakaalam kung totoo ba ang sinabi niya o hindi. Masyado kang magaling. Sinabi ng lalaki, mas mataas ka sa akin. Ang kanyang pagtalon ay nasa pangkalahatang antas, katulad ng iba, ngunit si Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa kanya. Okay lang. Nung college ako, madalas akong mag-basketball. Madalas sinasabi ng mga kaklase ko, Huang Feng said. Oo, sayang hindi ka naglalaro ng basketball sa pagtalon mo. Pumayag naman ang katabi niya. Maya-maya, nagising na ang lahat. Sa kanila napagtanto na nakapuntos na naman sila. Ngayon ang score ay nakatabla, at ang magkabilang panig ay bumalik sa panimulang linya. Hinikayat ang koponan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nahuli sila mula sa 1-2 layunin na deficit. Natural na mataas ang moral nila. Sa kabilang banda, medyo nag-aalinlangan ang mga tao sa kabila. Maging ang 2-goal lead ay hindi rin ligtas, kaya mas lalo silang hindi sigurado. Ang epekto na ito ay mas malinaw pagkatapos magsimula muli ang laro. Ang koponan ni Huang Feng ay hindi na nagmamadali sa oras na ito. Panay ang laro nila, kahit na dahil sa pagbabago ng kaisipan, marami sa kanila ang gumanap ng kakaiba. Sa kabilang banda, ang mga tao sa kabilang panig ay medyo mahiyain at nag-aalangan. Gusto nilang umatake, ngunit natakot sila sa bilis ng counterattack ni Huang Feng. Nais nilang panindigan. Kung binigyan nila ng corner kick si Huang Feng, walang makakapigil kay Huang Feng sa kanyang pagtalon. Sa makatuwid, sa gayong mga pag-iisip, natural na hindi maganda ang pagganap ng mga tao sa kabilang panig. Maraming hindi kinakailangang pagkakamali ang nangyari. Kahit anong sigaw ng coach sa kabilang side, walang epekto. Nang dumating si Huang Feng, ang tagapagtanggol sa kabilang panig na nagbanta sa kanya ay walang masabi ngayon. Sinadya pa niyang iwasan si Huang Feng. Sa mga tuntunin ng bilis, hindi siya kapantay ni Huang Feng.
Sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, hindi siya kapantay ni Huang Feng. Kung ang dalawa ay nagkaroon ng matinding banggaan, ang taong masasaktan ay dapat siya, hindi si Huang Feng. Sa ganitong kamalayan, natural na hindi siya lalapit para humingi ng gulo. Ang lakas ng isang panig ay tumaas, habang ang lakas ng kabilang panig ay lubhang nabawasan. Ang huling resulta ay hindi mahirap hulaan. Pagkatapos nito, sinamantala ng koponan ni Huang Feng ang pagkakamali ng kalaban at umiskor ng isa pang goal. Ang layuning ito ay hindi na i-score ni Huang Feng, ngunit siya ay tumulong. Sa huli, nanalo ang koponan ni Huang Feng sa laro na may markang 3-0. Ang tatlong layuning ito ay may kaugnayan lahat kay Lilin. Magaling, Huang, hindi ko talaga akalain na magaling ka pala maglaro kanina. Bakit hindi ka nagkusa na mag-sign up noon? Pagkatapos ng laro, si Huang Feng ay niyakap ni Brother Wang. Dumating din ang ilan pang kahalili upang batiin si Huang Feng. Hindi man sila naglaro, maganda rin ang kalooban nila. Kung nanalo sila sa laro, maaari silang magpatuloy. Sa huli, makakakuha sila ng mataas na bonus. Natural lang na masaya sila. Naglaro din ako ng bulag, sabi ni Huang Feng. Mas maganda ang iyong blind play kaysa sa seryosong play ng kalaban. Kung seryoso kang naglaro, makakaligtas ba ang kalaban? Nakangiting sabi ni Kuya Wang. Kabanata 57. Sa oras na ito, dumating din ang pansamantalang coach sa panig ni Huang Feng na puno ng kagalakan ang mukha. Sa orihinal, handa siyang tanggapin ang kabiguan, ngunit hindi niya inaasahan na si Huang Feng, na wala siyang pagpipilian kundi palitan, ay talagang naging pangunahing tauhan upang baguhin ang laro. Lahat ng tatlong layunin ay may kaugnayan sa kanya. Paanong hindi ito makapagpapasaya sa kanya? Matapos ang paulit-ulit na pagpapaalala kay Huang Feng na kailangan niyang magpalit ng isang pares ng sapatos na pang-sports bukas, umalis ang coach na may maluwag na ekspresyon. Ang koponan ni Huang Feng ay hindi isang propesyonal na laro. Bukod dito, lahat sila ay empleyado ng kumpanya. Kailangan nilang magtrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, kaya naka-schedule ang laro sa Sabado at Linggo. Bagamat ang ganitong uri ng amateur na laro ay nakakain din ng pisikal na lakas, hindi ito labis. Sa makatuwid, kahit na ang dalawang magkasunod na araw ng mga laro ay magpapapagod sa kanila, ito ay katanggap-tanggap din. Bagamat walang oras para magpahinga bukas, si Huang Feng ay walang maraming reklamo sa kanyang puso. Ito ay dahil ang pagsali sa laro ay nagbigay sa kanya ng pera. Bakasyon man siya ay parang walang mapupuntahan. At saka, sa dati niyang pinagtatrabahuan, normal lang na mag-overtime kapag weekend. Ngayon, wala siyang dapat ikagalit. Ang tagapagtanggol na nakapinsala sa kasamahan ni Huang Feng at nagbanta kay Huang Feng ay hindi na ngayon kasing yabang ng dati. Kapag nakita niya si Huang Feng, iiwasan niya ito. Sa mga susunod na laro, kahit na ayaw niya, mayroon pa ring ilang paligsahan sa pagitan niya at ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay isang pasulong at ang isa ay isang tagapagtanggol. Siguradong maraming paligsahan sa pagitan nila. Sa mga nakaraang rounds, lagi siyang dahado. Napagtanto niya na ang pisikal na fitness na ipinagmamalaki niya ay hindi man lang dapat banggitin sa harap ni Huang Feng. Para siyang manipis na papel sa harap ni Huang Feng, lumilipad palayo sa isang dampilang. Kaya naman, nang matapos ang laro ay nagmamadali na siyang umalis. Natatakot siyang lumapit si Huang Feng at kutsain siya. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Huang Feng na gawin iyon. Ang kompetisyon na ito ay hindi gaanong formal. Lahat sila ay may kanya-kanyang trabaho. Ang kompetisyong ito ay katuwaan lamang. Kung hindi dahil sa pera, hindi sana nagsumikap si Huang Feng. Matapos ipadala ng bus ang lahat sa kumpanya, ang lahat ay malayang gumagalaw. Siyempre, makakaalis din sila pagkatapos kumain sa kumpanya. Dahil may gawain sa paglalaro ng football ngayon, hindi na kailangang pumasok sa trabaho. Maaari ding umalis muna si Huang Feng. Gayunpaman, mahigpit siya sa pera, kaya siyempre, pinili niyang umalis pagkatapos kumain sa kumpanya. Dahil lagpas na sa oras ng pagkain, wala masyadong tao sa cafeteria. Nang matapos kumain si Huang Feng, pasado 1:00 na. Gayunpaman, nang handa na siyang umalis, hindi alam ni Huang Feng kung ano ang gagawin. Dati, kapag weekend, nag-o-overtime siya o naglalaro sa kanyang mobile phone sa kanyang inuupahang bahay. Walang ibang magawa. Pagkatapos ng lahat,
Ang paggawa ng iba pang mga bagay ay kadalasang nagkakahalaga ng pera. Para kay Huang Feng, na palaging mahigpit sa pera, malinaw na mas mabuting manatili sa bahay. Tinawagan niya si Guo Liang, ngunit ang batang ito ay namimili kasama si Zhou Ruolan. Hindi nilayon ni Huang Feng na maging third wheel. Sa telepono, sinabi ni Guo Liang na madalas magtanong si Guo Mengan kay Huang Feng tungkol sa mga bagay nitong mga nakaraang araw. Medyo nagulat ito kay Huang Feng. Ikaw, bata, huwag mong sabihing may nangyari sa inyong dalawa. Mahiwagang tanong ni Guo Liang. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Ano kayang mangyayari? Kakakilala lang namin nung gabing yun. Ipinadala ko siya sa gate ng komunidad at bumalik, sabi ni Huang Feng. Hindi ka nakahanap ng dahilan para umakyat. Sa tingin mo ako ay ikaw. Sabi ni Huang Feng na masama ang loob. Ano naman sa akin? Kung ikaw ay tulad ko, hindi ka magiging single sa lahat ng oras. Kumpiyansa na sinabi ni Guo Liang, gayunpaman, nalaman kong mukhang maganda ang impresyon niya sa iyo. Bagamat hindi kanya gusto, kung maganda ang impresyon mo sa kanya, mas magiging komportable para sa iyo na ituloy siya. Kuya, wala ako sa mood mag-isip ng ganyan ngayon. Hindi mo ba nakikita na nakatira pa ako sa inuupahang bahay na ilang metro kwadrado? Sinabi ni Huang Feng, mas mabuting maghintay hanggang masuportahan ko ang aking sarili. Pagkatapos ay pag-iisipan ko ang mga bagay na ito. Ikaw, yan din ang hiningi mo. Gaano kaganda dito? Malaki ang sweldo, at mas marami kang makontak kay Guo Mengan. Ayaw mo, at gusto mong maging security guard. Nang marinig ni Guo Liang na sinabi ito ni Huang Feng, nakaramdam siya ng galit. Hindi niya gustong maging security guard si Huang Feng sa lahat ng oras. Hindi masamang maging security guard. Okay, may date pa kayo ng beauty joe mo. Hindi kita guguluhin. Ibinaba ni Huang Feng ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Natatakot siya na hikayatin siya ni Guo Liang na magpalat ng trabaho. Wala talaga siyang balak gawin ngayon. Sinong tumawag? Sa kabilang banda, nakita ni Zhou Ruolan, nakalalabas lang ng dressing room, na nasa telepono si Guo Liang. She asked casually, isa ba sa mga dati mong manliligaw ang humiling sa iyo na makipag-date? Wala akong matandang manliligaw. Ikaw lang ang girlfriend ko. Mabilis na sinabi ni Guo Liang, ito ay isang tawag mula sa madman. I guess this kid is bored. I don't know what to do. He wants to ask me to play basketball. Huang Feng, sinabi ni Zhou Ruolan, tama, kamusta sila ni Mengan? Feeling ko, bagay silang dalawa. Panipi, paano kaya? Walang ganoong iniisip si Frenzy ngayon. Mukhang nagbibiro ang brat na yun, pero sa loob-loob niya, napaka-pride niya. Sa ngayon, hindi pa masyadong maganda ang kalagayan niya, kaya wala siyang balak makipag-date. Si Guo Liang ay napaka-pamilyar sa karakter ni Huang Feng. Kung ganoon, bakit gusto pa niyang maging security guard doon? Hindi ba magandang pumunta sa atin? Hindi ito isang mahalagang posisyon. Kami ni Mengan ang makakapagdesisyon. Kahit anong mangyari, mas mabuti pa kaysa maging security guard. Panipi, ayaw niyang tanggapin ang tulong namin. Pag-isipan mo, kung talagang may iniisip siya kay Mengan, malakas ang tingin niya sa sarili. Matatanggap kaya niya ang tulong ni Mengan? Ang kanyang trabaho ay nahahanap ng ibang mga babae. Paano niya itataas ang kanyang ulo sa harap ni Mengan sa hinaharap? Sabi ni Guo Liang, naghihirap kayong mga lalaki dahil sa pride nyo. Kung talagang gusto siya ni Mengan, bakit niya ito pakialam? Sabi ni Zhou Ruolan, sige, magtrabaho muna siya saglit. Kapag hindi natuloy, kukumbinsihin ko ulit siya, sabi ni Guo Liang. Tumango si Zhou Ruolan bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ibaba ang telepono kay Guo Liang, papaalis na sana si Huang Feng sakay ng bus. Sa oras na ito, may humantong sasakyan sa tabi niya. Naalala ni Huang Feng na ito ang kotse ni Su Yamo. Hindi ka pa umaalis. Ibinaba ang bintana. Nakita muli ni Huang Feng ang magandang mukha. Alis na ako. Sabi ni Huang Feng. Bagamat maraming beses na niyang nakita si Su Yamo, sa tuwing makikita niya ito, hindi sinasadyang maaakit si Huang Feng sa kanyang kagandahan. May gagawin ka ba sa hapon? Tanong ni Su Yamo. Hindi. Matapat na sabi ni Huang Feng. That's good. Sumama ka sa akin sa airport para may sunduin, sabi ni Su Yamo. Kabanata 58. Okay. May pinapagawa sa kanya ang amo.
Siyempre, walang dahilan si Huang Feng para tumanggi. Gayunpaman, nang ikabit niya ang kanyang seatbelt, nakangiting sinabi ni Huang Feng, President Su, ito ba ay itinuturing na overtime? May bayad ba sa overtime? Panipi, maaaring si Su Yamo ay nagbigay ng impresyon kay Huang Feng na siya ay may magandang ugali. Kahit na sabihin niya ang mga bagay na iyon, hindi siya makaramdam ng kahihiyan. Mag-o-overtime ka raw ngayon. Bakit? Gusto mo bang makakuha ng 2 sweldo sa isang araw? Sabi ni Su Yamo. Natigilan si Huang Feng, at pagkatapos ay naunawaan niya na alam din ni Su Yamo ang tungkol sa kanyang paglahok sa laro ng football. Mukhang nababahala talaga ang kumpanya sa bagay na ito. Nagbibiro si President Su. Medyo nahihiya na sinabi ni Huang Feng, nabalitaan ko na ang premyong pera mula sa larong ito ng football ay gagantimpalaan sa mga lalahok sa laro. Totoo ba? Panipi. Alam ni Huang Feng na kung itatanong niya ito, iisipin ni Su Yamo na siya ay sakam. Gayunpaman, walang paraan. Wala siyang ilang daang yuan sa kanya ngayon. Ang huling pera niya ay ginastos sa supermarket. Maging ang kanyang storage box ay puno. Ngayon, umaasa pa rin siyang kumita ng karagdagang pera para masubsidyo ang kanyang buhay. Kapos ka ba sa pera? Tanong ni Su Yamo. Hindi niya sinasadyang maliitin si Huang Feng. Nang tanungin niya si Huang Feng kung bakit siya naging security guard dito, sinabi rin ni Huang Feng na mataas ang sweldo dito, kaya gagawin niya ang trabahong ito nang walang hinaharap. Obviously, dapat kapos siya sa pera. Oo, medyo kapos ako sa pera kanina. Sinabi ni Huang Feng, ang sweldo ng aming kumpanya ay binabayaran sa oras bawat buwan, tama ba? Kung hindi ito mabayaran sa oras, kailangan kong matulog sa kalye. Panipi. So miserable. Sinabi ni Su Yamo, gusto mo bang pahiram muna ako ng pera? Hindi. Medyo takot na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magiging napakabait ni Su Yamo kaya siya ang magkukusa na magpahiram sa kanya ng pera. Kung tutuusin, hindi pa siya matagal sa kumpanya at matagal na rin siyang hindi nakikipag-ugnayan kay Su Yamo. Sige, kung mayroon kang kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling hanapin ako. Hindi iginiit ni Su Yamo. Ordinaryo lang ang pagkakaibigan nila ni Huang Feng. Nabanggit lang niya ang pagtulong, ngunit ito rin ang kanyang karakter. Kung ibang tao, tutulong din siya. Nang ihatid ni Huang Feng si Su Yamo sa airport, hindi pa dumarating ang eroplanong susunduan nila, kaya kailangan nilang dalawa na maghintay doon. Sa pagkakataong ito, ang taong susunduan ni Su Yamo ay isa ring kliyente. Dahil sa kamakailang insidente ng kagandahan, ang kanilang kamakailang mga kita ay naapektuhan, kaya't binigyan din nila ng malaking kahalagahan ang mga kliyente. Kung hindi, ang kliyente ngayon ay maaaring kinuha ng manager ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Hindi kailangang personal na dumating si Su Yamo. Matapos maghintay ng 2 o 3 oras, sa wakas ay dumating na ang eroplano. Matagumpay ding kinuha ni Huang Feng at Su Yamo ang kliyente, isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot sina Huang Feng at Su Yamo. Ito ay dahil ang mga mata ng fatso na ito ay gumagalaw sa katawan ni Su Yamo. Si Huang Feng, na isa ring lalaki, ay lubos na naunawaan ang kahulugan sa kanyang mga mata. President Su, how can I let you pick me personally? Masyado kang magalang. Iniunat ng nasa katanghaliang gulang na si Fatso ang kanyang kamay at sinabi kay Su Yamo. Malinaw, gusto niyang makipagkamay kay Su Yamo. Sa orihinal, hindi malaking bagay na makipagkamay, ngunit ang mga mata ni Fatso na ito ay naging dahilan upang hindi komportable si Su Yamo. Medyo nag-aatubili siyang makipagkamay sa kanya. President Lee, masyado kang magalang. Isang karangalan ng aming kumpanya na mapunta ka rito, sabi ni Su Yamo. Bagamat ayaw niya, iniunat pa rin niya ang kanyang kamay at naghanda na makipagkamay sa kanya. Kung hindi, tiyak na masasaktan siya nito. Ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging masyadong kusa. Bakas ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na si Fatso. Sa totoo lang, nakita na niya si Su Yamo dati. Noong una niya itong nakita, naakit siya sa kagandahan nito. Gayunpaman, ang Changzhou Group ay mas malaki kaysa sa kanyang kumpanya. Nakayuko lang siya sa harap ni Su Yamo. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Nagkaproblema ang Changzhou Group kamakailan. Hindi ito balita sa bilog ngayon.
Kung ito ay isang normal na araw, hindi siya maglalakas loob na magkusa na makipagkamay kay Suyamo. Not to mention him, kapag nakita ng maraming lalaki si Suyamo, gustuhin man nila, hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naglakas loob siyang gawin ito dahil alam niyang hindi siya madaling sakta ni Suyamo ngayon. Kung ganoon, magiging mas disadvantageous ito para sa kanyang kumpanya. Sa pag-aakalang hahawakan na niya ang kamay ng kagandahang nagustuhan niya, natural na tuwang-tuwa si Pangulong Lee. Bukod dito, pinag-isipan din niya ito. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Anuman ang mangyari, kailangan niyang hawakan ng ilang sandali ang kamay ni Suyamo. Mukhang napakalambot ng kamay ni Suyamo. Ito ay dapat na napaka-komportable na hawakan. Nang makitang magkamaya na ang dalawa, biglang may lumitaw na figure sa pagitan nilang dalawa. Si Huang Feng iyon. Alam niya na malamang na walang magandang intensyon si Pangulong Lee. Ayaw niyang makitang sinasamantala si Suyamo. President Su, dahil dumating na ang bisita, let's go. The hotel has been booked. Kinuha ni Huang Feng ang mga bagahe mula sa kamay ni Pangulong Lee at sinabing, President Lee, hayaan mo akong tulungan kang dalhin ito. Nakakapagod para sa iyo na dalhin ito. Si Suyamo ay tumingin kay Huang Feng ng buong pasasalamat sa kanyang puso. Then, she took her hand back and said, well, punta muna tayo sa hotel. President Lee, have a good rest tonight. We'll talk about work tomorrow. Bagamat ayaw niya, maaari lamang bawiin ni Pangulong Lee ang kanyang kamay sa oras na ito. Medyo nanigas ang mukha niya habang sinasabi, likas na walang problema ang ayos ni President Su. Pagkatapos makuha ni Huang Feng ang bagahe, naglakad siya sa harapan. Sumunod sina Suyamo at President Lee sa likod, naglalakad at nag-uusap. Sa kotse, hindi na umupo sa front passenger seat si Suyamo this time dahil may mga customer. Sa halip, umupo siya sa likuran para maging convenient ang pag-uusap nilang dalawa. President Su, nabalitaan ko na may mga problema ang kumpanya mo kamakailan. Sa kotse, biglang sinabi ni President Lee kay Suyamo. Medyo, pero hindi naman big deal. Kakayanin ng kumpanya natin, sabi ni Suyamo. Alam niya na ang mga gawain ng kumpanya ay hindi malaking lihim sa bilog, kaya hindi katakataka na alam ito ni Pangulong Lee. Matagal nang nagtutulungan ang aming kumpanya at ang kumpanya mo. Kung kailangan ni President Su ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin. Kung makakatulong ako, tiyak na hindi ako magdadalawang isip. Tinapik ni Pangulong Lee ang kanyang dibdib at sinabi. Gayunpaman, ang mga aksyon ng taong ito ay hindi kasing ganda ng kanyang mga salita. Hindi niya alam kung kailan siya naging malapit kay Suyamo. Napansin din ito ni Suyamo, kaya tahimik siyang tumabi. Gayunpaman, hindi alam ni Pangulong Lee kung hindi niya ito nakita o sadyang gustong mapalapit kay Suyamo. Gumalaw din siya ng kaunti kay Suyamo. Kabanata 59. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit ang aming kumpanya ay ganap na may kakayahang pangasiwaan ang kasalukuyang sitwasyon. Kung talagang makatagpo kami ng anumang problema na hindi namin malutas, kailangan naming humingi ng tulong sa iyo. Mahinahong sabi ni Suyamo, ngunit may bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga mata. Naiinis siya sa inasal ng kabilang partido. Sa mundo ng negosyo, ang magagandang babae ay palaging nakakaakit ng atensyon ng mga tao, lalo na ang magaganda at may kakayahan na mga babae tulad ni Suyamo. Siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Kadalasan, may mga taong gustong samantalahin siya, ngunit madali niya itong naresolba. Dahil malakas ang kanyang kumpanya, at sa kanyang background, hindi natatakot si Suyamo na masaktan ng sinuman. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang kanilang kumpanya ay nasa ilang problema, at ang mapagmataas na Suyamo at Xe Mengjiao ay hindi naisip na harapin ang bagay na ito sa pamamagitan ng kanilang background. Sa makatuwid, natural na mas maraming alalahanin si Suyamo sa oras na ito. Hindi niya madaling masaktan ang mga tao. It's my duty, it's my duty. Kung ang isang magandang babae na tulad ni President Su ay laging nakasimangot, it's simply an outrageous thing. Tiyak na hindi ako tatayo at manunood. Sabi ni Pangulong Lee, ngunit habang nagsasalita siya, handa siyang lumapit muli kay Suyamo. Inabot niya ang kanyang kamay, na parang gusto niyang tapikin ang balikat ni Suyamo para ipakita ang kanyang suporta. Si Suyamo ay may pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit si Huang Feng ay wala.
Sa makatuwid, nang makita ni Huang Feng ang eksenang ito, bigla niyang pinaikot pakanan ang manibela. Si Suyamo, na nakaupo malapit sa pinto, ay mabuti, ngunit si Pangulong Li, na lilipat na sana, ay biglang umindayog sa gilid ng biglaang pagliko. Siyempre, ang direksyon ng kanyang pagkahulog ay nasa kabilang panig ng Suyamo. Aray! Ang ulo ni Pangulong Li ay tumama sa pinto sa kabilang panig, at ang tunog ay hindi maliit. Bigla siyang nakakita ng mga bituin at walang kamalay-malay na sumigaw. Huang Feng, paano ka magde-drive? Bakit ang pabaya mo? Napakunot ng noo si Suyamo nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Mr. Li. Gayunpaman, agad niyang itinago ito at sinabi kay Huang Feng sa isang mahigpit na boses, Director Li, okay ka lang ba? Tila nag-aalala si Suyamo, ngunit hindi niya sinasadya na tulungan siya. Nakaupo pa rin siya malapit sa pinto. I'm sorry, Boss Su, Boss Li. Kanina lang may kotseng puwersahang nag-overtake sa akin. Nagulat ako, kaya gumawa ako ng malaking hakbang. Mabilis na humingi ng tawad si Huang Feng. Ayos lang ako, ayos lang ako. Si Mr. Li, na may konsensya, ay natural na hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Hindi sinasadya ni Suyamo na tulungan siya, kaya kailangan na lang niyang bumangon mag-isa. Gayunpaman, kapatid, kailangan mong mag-ingat sa pagmamaneho mo sa hinaharap. Bilang driver ni Boss Su, hindi ka maaaring magmaneho ng walang ingat. Okay lang kung mahulog ako, ngunit hindi ito mangyayari kung nasugatan si Boss Su. Hinimas ni Mr. Li ang kanyang masakit na ulo at sinabi. Malinaw, itinuring niya si Lilin bilang driver ni Suyamo. Bilang boss ng grupo, si Suyamo ay may sariling driver. Hindi naman kakaiba. Tama si Boss Li. Mag-iingat ako sa hinaharap. Pasensya na, Boss Li. Taos-pusong sabi ni Huang Feng. It's okay, it's okay. Focus on driving. Nagpanggap si Mr. Li na mapagbigay, ngunit sa kanyang puso, sinumpa na niya si Huang Feng hanggang sa mamatay. Hindi lamang siya sinaktan ng Huang Feng na ito, ngunit sinira rin ang kanyang magandang bagay. Gayunpaman, upang mapanatili ang kanyang imahe sa harap ni Suyamo, hindi niya direktang punahin si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay tao ni Suyamo. Kahit na hindi siya nagawang mabuti, dapat turuan siya ni Suyamo ng leksyon. Pagkatapos noon, si Mr. Li ay naging mas matapat at hindi nang ahas na kumilos ng labis. Hindi niya alam kung sinadya o hindi sinasadya ni Huang Feng. Gayunpaman, upang maiwasan ang paghihirap, pinili pa rin niyang maging tapat. Nang kausapin niya si Suyamo, hindi na siya sumandal sa kanya. Boss Li, magpahinga ka na muna. Susunduan kita sa gabi at bibigyan kita ng welcome dinner. Sa hotel, tinulungan ni Suyamo si Mr. Li na mag-check-in at sinabi sa kanya, You're welcome, Boss Su. Pagkatapos ay magpapahinga muna ako. Nakakapagod ang paglalakbay, sabi ni Mr. Li. Boss Su, saan tayo pupunta ngayon? Sa kotse, sinabi ni Huang Feng kay Suyamo. May oras pa, ihatid mo muna ako sa kumpanya. May kukunin pa ako, tapos makakauwi ka na pagkatapos ng trabaho. Sabi ni Suyamo sa passenger seat. Walang ibang tao, mas pinili niyang umupo sa passenger seat. Okay. Tumugon si Huang Feng. Pagdating nila sa kumpanya, tumingin si Huang Feng kay Suyamo na papababa na. Nag-alinlangan siya at sinabing, Boss Su, paano kung dadalhin kita doon ngayong gabi? Nag-aalala si Huang Feng kay Suyamo. Pagkatapos ng lahat, ang Mr. Li na iyon ay hindi isang mabuting tao sa unang tingin. Gusto niya talagang samantalahin si Suyamo sa kotse. Mahirap masiguro na wala siyang masamang ideya sa gabi. Ayos ka lang ba sa gabi? Hindi mo kailangang samahan ang iyong kasintahan. Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi, Single ako, wala akong girlfriend, wala akong gagawin sa gabi. Sabi ni Huang Feng, ayos lang, hintayin mo ako sa security room. Tatawagan kita pag alis ko. Naisip ito ni Suyamo at sinabi. Naramdaman din niya na magandang isama si Huang Feng. Bukod dito, hindi niya masisiguro na hindi siya iinom sa hapunan ngayong gabi. Hindi maginhawang magmaneho pagkatapos uminom. Nga pala, mag-o-overtime ka mamayang gabi. Hindi kita hahayaang magtrabaho ng wala lang. Pagbukas ng pinto, si Suyamo, napapababa na sana, ay biglang may naisip.
Lumingon siya at ngumiti kay Huang Feng. Si Huang Feng ay medyo napahiya. Tila sa puso ni Suyamo, isa na siyang sakam na imahe. Gayunpaman, hindi tumanggi si Huang Feng dahil sa kanyang mukha. Kapos na siya ngayon sa pera. Bagamat hindi ito sinabi ni Suyamo at hindi niya ito gugustuhin, dahil sinabi ito ni Suyamo, natural na hindi siya tatanggi. Pagkatapos ay parada ni Huang Feng ang sasakyan, pumunta siya sa duty room. Bagamat Sabado ngayon, may mga tao pa rin sa duty room. Sa orihinal, ang mga security guard na ito ay nagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo. Sa duty room ay nakipagkwentuhan siya sa ilang security guard hanggang sa mag-alas 6 na. Muling nagpakita si Suyamo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, isang babae rin na kasing ganda. Gayunpaman, nakatayo kasama si Suyamo, siya ay tila medyo pangkaraniwan. Sa kotse, hindi partikular na ipinakilala ni Suyamo ang kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang driver lamang. Natural na hindi siya kailangang ipakilala ni Suyamo. Gayunpaman, mula sa kanilang pag-uusap, hinuhusgahan pa rin ni Huang Feng na ang taong ito ay ang deputy manager ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Tungkol naman sa manager ng Public Relations Department, mukhang may business trip ito kasama ang isa pang boss ng grupo at hindi pa bumabalik. Pagdating nila sa hotel, sinundo nila si President Lee at dumiretso sa lugar para kumain. Para sa hapunan na ito, gumugol pa rin ng kaunting pagsisikap si Suyamo. Ang lugar na kanyang natagpuan ay hindi lamang maluho, ngunit ang mga pagkain ay napaka-espesyal din. Siyempre, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Huang Feng na matikman ito. Isa lang siyang security guard at driver. Natural na hindi siya makakasali sa ganoong hapunan. Kabanata 60. President Su, nasa labas lang ako. Kung meron man, tawagan mo lang ako. Bago bumaba ng sasakyan, bumulong si Huang Feng kay Suyamo. Natigilan si Suyamo, at pagkatapos ay naunawaan na si Huang Feng ay nag-aalala na siya ay sasamantalahin. Iniisip ang nakaraang sasakyan at ang airport, si Huang Feng din ang tumulong sa kanya. Si Suyamo ay may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay talagang nagmamalasakit si Huang Feng sa kanya. Ito ay hindi ang uri ng perfunctory o formal na pag-aalala ng isang subordinate sa isang superior, ngunit ang uri ng pag-aalala sa pagitan ng mga kaibigan. Naramdaman ni Suyamo ang pakiramdam na ito mula kay Exi Mengzhou noon, ngunit hindi niya ito naramdaman mula sa ibang tao, kaya ang pakiramdam na ito ay nagpasaya sa kanya ng labis. Mahinang tugon ni Suyamo, at pagkatapos ay pumasok. Nang makitang pumasok si Suyamo at ang iba pa, nakakita rin si Huang Feng ng isang maliit na stall sa malapit at nag-order ng pagkain. Habang kumakain, hinintay niya si Suyamo at ang iba pa. Sa kabilang panig, muling nagtipon si Tung Zian at ilang mga young masters. Ang mga tulad nila na hindi nag-aalala tungkol sa pagkain at inumin at naglaro sa buong araw ay madalas na may mga party. Ang iniisip nila araw-araw ay hindi kung paano magtrabaho at kumita ng pera, ngunit kung paano maglaro at kung paano kumain upang maging mas kawili-wili. Gayunpaman, biglang naalala ni Tung Zian, na nasa party, na inihinto ni Huang Feng ang kanyang sasakyan sa pasukan ng Changzhou Group. Sa bagay na iyon, nangako si Lao Yu na maghahanap ng taong magtuturo kay Huang Feng ng leksyon. Matapos maipaliwanag ang bagay, hindi na ito pinansin ni Tung Zian. Hindi niya alam kung paano ito hinarap ni Lao Yu. Nakahiga na ba sa ospital ang binata na nagngangalang Huang Feng? Lao Yu, paano hinahawakan ang bagay na iyon? Tanong ni Tung Zian. Bagamat tinawag ni Tung Zian na Lao Yu ang kabilang partido, hindi naman matanda ang kabilang partido, mas matanda lamang sa kanya ng 1 o 2 taon. Si Lao Yu, na nasa gilid, ay naglalaro ng finger-guessing game na may kagandahan. Nang marinig niya ang mga salita ni Tung Zian, natigilan siya. Anong problema? I asked you to find someone to teach that little security guard a lesson. Nakalimutan mo na ba? Kumunat ang noo ni Tung Zian at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Oh, I see. Paano ko makakalimutan ang tungkol kay Young Master Tong? Biglang natauhan si Elder Yu at sinabing, gayunpaman, nagkaroon ng aksidente. Anong aksidente? Tanong ni Tung Zian.
Ang ilang mga tao na nakita kong nagtuturo sa maliit na security guard na iyon ng leksyon ay lahat ay binugbog pabalik. Ang maliit na security guard na iyon ay may ilang mga kasanayan, sabi ni Old Yu. Oh, napakagaling niyang makipaglaban. Tanong ni Tung Zian. Hindi siya masyadong magaling sa pakikipaglaban, pero may mga kasanayan siya. At saka, may aksidente noong mga panahong iyon, kaya hindi nagtagumpay ang mga iyon. Pero huwag kang mag-alala, young Master Tong, nakakontak pa ako ng ilang tao. This time, siguradong hindi na sila mabibigo. Saad muli ng matandang Yu. Noong panahong iyon, nang bumalik ang mga taong iyon para magulat kay Old Yu, hindi nila sinabi kung gaano kalakas si Huang Feng. Sa katunayan, hindi talaga nila naisip na napakalakas ni Huang Feng. Sa oras na iyon, kung hindi dahil sa isang aksidente kung saan maraming tao ang natisod ng mga nakausling bato sa lupa, baka si Huang Feng ang naayos niya. Sa makatuwid, naisip din ni Old Yu na si Huang Feng ay medyo may kasanayan, ngunit hindi siya magiging masyadong makapangyarihan. Si Huang Feng ay isang security guard, kaya hindi nakakagulat na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Last time, pabaya siya. This time, hindi na siya magiging pabaya. Matapos pakinggan ang mga salita ni matandang Yu, tumanggo si Tung Zian at sinabing, sa pagkakataong ito, ayoko siyang maging ligtas at maayos, ngunit ang iyong mga tao ay matatakot pabalik. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ito mangyayari sa pagkakataong ito. Sabi ni matandang Yu, dati, akala niya ay ordinaryong tao lang si Huang Feng, kaya nahanap niya ang mga walang silbi at nakakatakot lang sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakahanap siya ng mga taong may masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Bagamat maliit ang bilang, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay bumuti ng husto. Hindi na nagtanong si Tung Zian sa pagkakataong ito at nagpatuloy sa pagkain at inuman kasama ang mga tao sa paligid niya. Bagamat nagkaroon ng kabiguan, hindi pa rin tinuring ng mga tao sa eksena si Huang Feng bilang banta. Sino sa kanila ang walang background, at si Huang Feng ay isang maliit na security guard. Sila ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Ang pakikitungo sa isang maliit na security guard ay hindi isang malaking bagay, at hindi sila dapat mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Nang halos mag-alas 9 na, sa wakas ay nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Suyamo. Nang marinig ang tono ni Suyamo sa telepono ay normal, sa wakas ay gamaan ang loob ni Huang Feng. Nang dumating si Huang Feng sa pintuan, si Pangulong Li ay sumuray-suray na lumabas sa tulong ng isang tao. Siyempre, ang taong sumuporta sa kanya ay hindi si Suyamo o ang Deputy Manager ng Public Relations Department, kundi isang waiter ng restaurant. Pabolaikan mo muna si President Li. Sa kotse, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. Tumanggo si Huang Feng at pinaandar ang sasakyan, naghahanda na munang pumunta sa hotel. Si Suyamo ay nakaupo sa front passenger seat habang nakapikit. Bagamat medyo malayo pa si Huang Feng sa kanya, naaamoy niya ang malakas na amoy ng alak mula sa kanyang katawan. Halatang marami rin siyang nainom sa hapunan kanina lang. Bagamat ayos na siya ngayon, tinitingnan ang kanyang namumula na mukha, halatang hindi masyadong maganda ang kanyang kalagayan. Matapos imaneho ang kotse papunta sa hotel, hindi bumaba ng kotse si Suyamo at ang deputy manager ng Public Relations Department. Tinulungan ni Huang Feng si Pangulong Li sa itaas at pumasok sa silid. Pagkaayos niya ay bumaba na sila. President Su, saan tayo pupunta ngayon? Pagkasakay ni Huang Feng sa kotse, sinabi niya kay Suyamo. Iminulat ni Suyamo ang kanyang mga mata ng medyo nahihirapan at sumulyap kay Huang Feng. Ang kanyang malabong mata ay halos maakit kay Huang Feng. Pagkatapos noon, kahit gustong matulog ni Suyamo dahil sa alak, pinilit pa rin niyang magtiis. Hiniling niya kay Huang Feng na ibalik muna ang Deputy Manager ng Public Relations Department. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanya ang kanyang tirahan at hiniling kay Huang Feng na pabolaikan siya. Gayunpaman, nang ibalik ni Huang Feng si Suyamo sa kanyang lugar, lumitaw ang isang problema. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Suyamo at nakatulog. Kahit anong sigaw ni Huang Feng, walang epekto. Sa desperasyon, makukuha lang ni Huang Feng ang susi sa handbag ni Suyamo at tulungan si Suyamo na pumasok. Ang tirahan ni Suyamo ay isang high-end na apartment. Napakaganda ng dekorasyon sa loob. Ito ay sariwa at elegante.
Ito ay mukhang napaka-komportable. Bukod dito, ang lugar ay hindi maliit. Ito ay higit sa 100 metro kwadrado. Ito ay isang layout ng 3 silid tulugan. Tinulungan ni Huang Feng si Suyamo na maupo sa sofa. Matapos mawala ng kontrol si Suyamo sa kanyang katawan, bigla siyang natambak. Buti na lang malambot ang sofa kaya walang problema.